Okay guys, meron tayo ditong motor guys ng Midea at saka American Home, no? So ito po yung motor ng Midea at saka American Home. Ayan guys, no? So ngayon, usually guys, ang naging problema kasi sa mga motor natin, no? Pag mahina umikot, kahit good naman yung board natin, tapos mahina umikot yung motor. Or minsan, parang siyang nag-jerk, no? Parang ikot konti, tapos hinto, no? So, ito guys, mayroon itong hall sensor dito po, no? So, ito po yung pinaka-hall sensor ng Midea or American Home na washing machine. Ito po yun guys, yung mga washing machine na belt type, no? Yung mga belt po na washing machine. So, mayroon silang hall sensor, no? Hindi to tulad sa mga LG na nandun siya nakakonect sa motor doon sa parang doon sa direct drive motor, no? So, ito guys, ang Midea, no? Kaya ko ito ilabas yung video na ito para lang ma-overview or ma-picture out nyo guys or magkaroon kayo ng idea kung anong tamang reading ng isang good hall sensor ng isang Midea na motor or American Home. Yung Midea at saka American Home guys, same lang yung motor nila, no? Isa lang, no? So kung mapansin nyo guys, ito yung hall sensor nito, no? Ito yun, nakalagay, no? Ayan, no? Ayan. So ito may dalawang wire siya guys, ayan. So ngayon, susukatin natin guys kung anong resistance ang mayroon ito, no? Ayan, susukatin natin siya, no? Para malaman natin, para magkaroon lang kayo ng idea. Para kapag nagkaroon kayo ng mga troubleshooting guys, ma-check nyo na rin yung hall sensor ng motor, no? So ayan, tulad yan, itikit natin guys. Ilagay lang natin sa resistance yung ating tester. Ayan, paglagay natin guys, itong wire na to guys, itong dalawang wire na to, sukatin natin, no? Dito yan, no? Sugatin lang natin yung resistance niya. Ayan, oh. Ayan. Ayan guys. Kung mapansin nyo guys, ang reading niya is 49 ohms, no? So ito guys, usually, nasisira ito guys, naging kilo ohms na yung pinaka reading niya, no? Or minsan na guys, nagkakaroon na siya ng below 20 na resistance, no? Or continuity, halos continuity na guys. Or nagkaroon na siya ng continuity yung motor, no? Or yung sukat ng kanyang hall sensor ay sira na po, no? So ayan guys, oh, 49. Ayan. 49 ohms, no? Yun po yung ano niya, yung reading, no? So ayan. So ganun lang siya guys, no? Pagdating guys sa Midea at saka American Home na motor, no? So ayan. So magkaroon lang kayo guys ng konting idea kung anong tamang reading ng hall sensor ng Midea or American Home na motor. So ito yun guys, yung mga belt type na motor guys. Yan. Yan. Ito yung mga belt type. Ayan. Ayan. So ngayon, lilipat tayo guys sa motor ng Electrolux, no? Yeah. Bigat, no? So ito ang Electrolux naman guys. Kunin natin. Ayan. So ito guys naman, Electrolux, no? So yung mayroon din siyang hall sensor, no? Ayan. So dito nakakunik yung dalawang wire niya. So ito ngayon yung susukatin din natin. Ayan guys. Yan, yung dalawang wire na yan. So, pwedeng siyang sukatin yan guys, no? Para lang malaman nyo kung anong reading or good pa ba or bad na yung isang hall sensor ng automatic washing, no? So, ayan. Ito guys, susukatin natin, no? Ilawan lang natin yung ating tester. Ayan. Naka-ohms pa rin tayo guys, no? Resistance. Yung ating reading. Ayan. Sukatin natin guys. Ayan. So, ito guys, kung mapansin nyo, medyo mataas yung resistance value ng Electrolux. So, nasa 141 ohms siya. Ayan, oh. Yan. So, kapag bumaba na ito ng 100 ohms, below 100 na siya, ibig sabihin guys, may problema na yung hall sensor, no? Ng isang Electrolux, no? So, magkakaiba guys yung reading ng bawat motor, no? Bawat washing machine. Iba-iba ang design ng hall sensor, no? So, ito guys, tandaan nyo, Electrolux, lahat ng Electrolux, nasa 141 ohms lang yung pinaka hall sensor niya. So, kapag na-encounter niyo yan, na malayo na yung reading guys, ibig sabihin, sira na po, no? So, ayan guys, oh. Yan, 142. 140, yan. Yan, 141.6, no? Yan. So, kanina naman guys, 49 lang yung sa American Home at saka Midea. So, hindi nyo pwede guys gamitin yung hall sensor ng Midea doon sa American Home, no? So, magkakaiba siya. Ayan. So, dapat kung pang Midea lang na hall sensor. Kung pang American Home guys, American Home lang din, no? So, ayan. So, sana po, no, makabigay tayo ng konting idea, no, sa mga technician ng automatic washing machine
lalo na sa mga baguhan, no? So yung mga datihan na guys, manood na lang po kayo, pero yung mga baguhan, malaking tulong po ito sa inyo sa mga troubleshooting na gagawin nyo, guys, no? Kasi malilito kayo guys kapag hindi nyo alam yung bawat reading ng mga parts, no? So ayan. So ayan. So wag niyo pong kalimutan guys, i-share ang ating videos, no? Or i-like or i-subscribe po sa aming channel, no? Sa YouTube channel natin, Northshire TV, sa ating Facebook naman na Northshire Vlog, no? So mayroon din tayong Facebook page na Northshire Repair Shop, no? Doon po yung mga advertisement namin para doon sa ating mga customer sa mga services namin, no? So ayan. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.